Sa dalawang big man na ito ng Timberwolves mga idol, sino yung malakas sa depensa para sa inyo? Panigurado mukhang mayorya sa inyo ay alam na yung sagot kagad. Hindi ko na lang muna sasabihin, alam nyo na yon. That's why miski ako rin ay nagulat at nagdaka na hindi ko talaga napapansin to at all sa buong serye. Ano ang nakikita nyo rito mga idol? Si Towns ang tumatao kay Joker. Now, firm believer pa rin ako na halos unstoppable si Jokic lalo kapag ganitong nasa ilalim na siya. Ang lapit-lapit na niya sa rim at pwede siyang mag-bump, sabay hook at hindi yan mapipigilan ni Towns or even si Gobert. And kahit na yung bulto rin talaga ng work si Towns ang gumawa, makikita mo yung imposing na 2 big man combo ng Wolves dito. Kasi kung ibabaon nga ni Jokic yan si Gobert, nag-aabang pa rin dyan para tapalin. So ano ang ginawa ni Jokic? Hindi na siya sumugal at good job din naman si Towns sa challenge lang talaga to ng abot sa makakaya niya. Nakataas ang kamay at panigurado na istorbo niya yung fader ni Jokic. Nag-fade na lang para hindi siya salubungin ni Rudy. Ito something din na medyo nagulat ako. Kahit nasabihin mong walang kahinaan si Joker sa opensa, medyo struggle pala siya at mababa ang stat niya dito sa mga above the break 3 niya. Pag sinabing above the break 3, kahit saan sa tres na hindi sa mga corners. Actually, dito lang din naman siya tumitira sa tres this series at 24% lang po ang kanyang average. Mababa to mga idol. Pang Russell Westbrook level yung baba nito. And ito rin po yung importansya ng stats mga idol. Lalaruin mo ang porsyento. Kaya umilalim si Towns dyan sa screen pero na-challenge pa rin niya tong tira ni Joker. Actually, ang maganda rin sa ginawa ng Wolves dito ay nagtiwala sila na kayang-kaya nilang mag-switch at mag-rotate sa iba't ibang tao. Umaiso na nga po si Jokic kay Towns dito and kahit na good job nga po so far si Kat sa pag-contain kay Jokic, syempre, ayaw mo nang maulit yung sa nakaraang Game 5 na bumuo siya ng 40 points tapos may 13 assists pa. Kaya dinoble na nila to ni Ant para hindi na rin po siya makapasok. Risky ito mga idol kasi nga kayang-kayang i-locate ni Jokic ang open man. Tulad dito pero I guess na challenge naman to ni Conley kahit papaano. Chest first din talaga itong si Towns sa pagbunggo kay Jokic. Solid to kasi up din siya sa challenge nung pagdepensa sa best big man or should I say best player pa nga ng NBA ngayon. Dahil din sa munting pag-help ni McDaniels dyan, ginive up na naman po ni Joker ang bola. Ang ganda din ng pagkakakontest si Jaden doon sa tres. Even dito mga idol, ilalim na si Jokic at Towns and usually pasok to kay Joker. Noong Game 5 ang daming ganito na Jokic pero hindi po si Towns ang tao ngayon. Ewan, baka nagkataon lang na mintes o ano, pero maganda pa rin yan para sa mini. Okay din to na adjustment talaga mga idol. Sa Game 5, tiwala pa yung Wolves na kakayanin ni Gobert itong si Jokic sa ilalim. Pero hindi na nila tinesting pa ulit. Rekta double na naman with 2 bigs ngayon kay Jokic. And again, risky nga po ito pero ano naman po yung magagawa mo kung iiwanan mo lang na isang tao ang nagbabanday kay Jokic, di ba? Mabuti at maganda ang rotation nila na libre si KCP, may nag-rotate. Ganun din po kay MPJ sa ibabaw. Nakaagaw pa itong mga lobo. Real quick lang muna tayo ngayon mga idol, sorry if nakakabitin. Kaya siguro ganyan na si Towns ang pinapatao nila kay Jokic kasi believe it or not, pero mas maganda ang nagagawa niya. O yung mga resulta mas maganda kung siya ang tao kaysa doon sa mas alas nila na si Gobert. Nagulat din ako mga idol Sa serye na ito, bago ang Game 6 yung mga tira po ni Jokic na si Towns ang nagcha-challenge ay 42.9% lang ang naipasok ni Joker. At sa kaparehas na stat, kapag si Gobert naman ang nagcha-challenge din kay Jokic ay 51.4% ang naipasok naman ng reigning MVP. So sa simula mga idol, tinanong natin kung sino yung mas malakas dumepensa. Well, Rudy pa rin naman talaga yan. Pero if ang usapan sino ang mas epektibo na tumao kay Jokic, believe it or not nga, pero mas maganda ang nagagawa ni Towns. Hindi mo inaakala pero stats don't lie mga idol. Malamang ganyan pa rin yung gagawin nila sa Game 7. Ano po masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman.
kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page, pwede na kayo mag-check out sa TikTok Shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli. Crazy because after all that,